So tuloy po natin yung ating series. Ang series po natin ay expository series on the book of Ephesians. Pinamagatan po natin itong Grace to Each One. Okay? Pinag-aaralan po natin, binabasa po natin at binubulay-bulay, isa-isa ang 155 verses ng liham po na ito ni Apostle Paul. Makibasa po kayo sa akin na tayo po ay nasa Ephesians chapter 5, 25 to 33 na po. Sabi po doon, husbands, taas po kamay ng husbands. Titingnan ko lang po kung marami pong husbands. Ayan. Yun naman mga sa banda-banda riyan ay gustong maging husband. Taas po ang kamay. Ayun, may nagtaas ng kamay dun sa taas. Praise God. Husbands, sabi doon, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Verse 28, in this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body. Sabi po doon, just as Christ does the church. Verse 30, for we are members of His body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Verse 32, this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Verse 33, however, each one of you must also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So mula po sa mga talatang ito mga kapatid sa ating teksto, pag-aralan po natin ngayon na isang grace message na pinamagatan po nating When a Man Loves a Woman. Okay po? So, title po ito mga kapatid ng awit ni Michael Bolton noong 1991. I believe meron din po yatang pelikulang nagawa na ang title ay When a Man Loves a Woman. Okay? So simulan na po natin. Ready na ho kayo mga kapatid? Praise God. Sige po. From our text mga kapatid, ini-introduce po tayo ngayon sa dalawang particulars o dalawang details. Ano po? Ano po itong dalawang particulars na ito mga kapatid? Una, how Christ loves the church. Pakikita po natin yan doon sa mga talatang iyon. Dadaanan po natin lahat yan. Okay? So sa pamagat pa lamang po natin, kailangan makita po natin na yung tinutukoy po rito na man ay si Kristo. Amen? Si Kristo po yung man, tapos yung church, no, na ang Greek word po ay ecclesia, which is feminine, siya naman po yung woman. Bakit ko po nasabi yon? Kasi nga po, sabi doon sa Ephesians 5:31 to 32, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Yung verse 31 po mga kapatid, kapag tinignan po namin yan ng mga pastor, ang una kagad namin naiisip, karaniwang ang iniisip na kagad natin sa talatang ito, yung asawang lalaki tsaka yung asawang babae. Kasi nga, a man will leave his father and his mother and be united to his wife. So ang parang tinutukoy kagad natin dito yung taong mag-asawa. Yung husband tsaka yung wife. Pero, sabi po ni Apostle Paul, this is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. Initially, hindi naman po pala yung mag-asawang lalaki at babae ang pinag-uusapan. Ang tinutukoy po pala rito, a man na iniiwan niya yung tatay niya tsaka yung nanay niya, si Christ. Okay? So, ang tinutukoy po rito mga kapatid ay si Kristo at ang kanyang iglesia. Bakit po mga kapatid? Sapagkat si Kristo po at ang kanyang iglesia, iniwan po ni Kristo yung langit mga kapatid nang isugo po siya ng kanyang ama. No po? Sa Matthew chapter 27 verse 47, doon po sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, napawalay po siya sa banal niyang ama. Para naman, ialay niya yung kanyang buhay, at pag naialay niya yung kanyang buhay, tayong mga di mananampalataya, tayong mga hindi ligtas, tayong mga ligaw ay makipag-isa
sa Kanya. Ano po? So, iniwan po ni Jesus yung langit, iniwan niya yung kanyang ama na nagsugo sa kanya, bumaba rito sa lupa, napako siya sa krus, nag-alay siya sa kanyang tinapos na gawa, para pag sumampalataya ka na sa kanya, kayo ay magiging isa. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, kasi ikaw ang kanyang wife. Amen mga kapatid? Ikaw yung church, ikaw yung kanyang wife, inako pong lahat ni Kristo yung ating mga kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tapos tayo ngayon ay kaisa na niya. So ang unang tinutukoy ng verse natin ngayon na man, si Christ. At ang tinutukoy na verse natin na woman, yung church. Okay? So yun po ang una natin pag-usapan. Kaya nga ang title po natin doon sa Roman numeral number 1, How Christ Loves the Church. No? So what kind of love did Jesus show the church? Anong uri po ng pag-ibig ang mayroon si Kristo para po sa kanyang iglesia? Sabi mo sa katabi mo, ako yun. No? Ikaw yung iniibig ni Kristo. Una, letter A, mula po sa ating teksto, sacrificial love. Sacrificial love. Ano sabi sa verse 25? Christ loved the church and gave Himself up for her. You see, ang union po, pagiging isa ni Kristo at ng kanyang iglesia, which is tayo po yun, mga kapatid, ay inilalarawan po minsan na kasal. Inilalarawan po na pag-iisang dibdib. Ito po ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. I am deeply concerned about you with the same concern God has. As your father, sabi ni Paul, a spiritual father, I promised you in marriage to one husband. I promise to present you as an innocent virgin to Christ Himself. Kanino raw po ipinangako ni Apostol Pablo yung kanya pong mga fina-follow up sa Korinto, mga kapatid, para ipakasal? Kanino? Kay Kristo. Amen? So, kung ipapakasal ka kay Kristo, ikaw yung magiging asawa ni Kristo. Bakit nga? Kasi nga yung union ng dalawa, Christ and the church, parang kasal. Parang sila po ay pag-iisang dibdib. Sabi sa Revelation chapter 19 verse 7, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come. Binabasa po natin dito mga kapatid, yung Revelation, yung huling aklat ng Biblia, yung ending na. At ang ending po natin mga kapatid, mapapakasal po tayo kay Kristo. Excited ka na ba sa kasal mo? Amen. Parang wala yata sumagot. Excited ka na ba sa kasal mo kay Kristo? Amen. Gusto mo na ba? Ako, gustong-gusto ko na eh. No? Na tayo po ay ikasal na kay Kristo. Sabi doon, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. You see, ang mabuting balita ni Kristo, yung mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus, at muling pagkabuhay, ito po yung masayang anunsyo na ninanais po ni Kristo na siya po na mangingibig ng ating kaluluwa, na ibahagi po niya yung buhay niya sa atin magpakailanman. Hindi lamang po for 1 week, for 1 month, for 1 year, for 1 millennium, mga kapatid, kundi forever. Yun ang gusto ni Kristo, to share His life to you kung sasampalataya ka sa Kanya. Ano po? So yung para sa mga tatanggap ng gospel, the gospel of grace, ito po yung joyful declaration na ngayon mismo at magpakailanman, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong church niya ay may perpektong oneness or unity with Jesus. Kaya tapos na po yung walang tigil nating paghahanap sa mundong ito, mga kapatid, ng kapahingahan. Tapos na po yung walang tigil nating paghahanap sa mundong ito ng kaligayahan, kapunuan, at kasapatan. Bakit? Ano po ang hinahanap natin sa mundong ito? Naghahanap po tayo ng kaligayahan, kasapatan, kapunuan, sa pera, sa ari-arian, sa tao, sa lugar, sa bisyo, no? Sa libangan. Sabi ko sa katabi mo, tapos na. Bakit? Sapagkat nakipag-isa ka na kay Kristo. At kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, you realize, yung pala namang kasiyahan na dulot ng libangan mo ay walang ibubuga sa kasiyahan at kagalakan na dulot ni Kristo. No, yung kasiyahan na dulot ng ibang tao, ng anumang lugar, ng anumang pong bisyo, no, pag ikinumpara mo pala sa pakikipag-isa mo kay Kristo, ay wala pong katumbas.
Amen mga kapatid? Hindi pala papantay. Bakit? Dahil kay Kristo nasumpungan na po natin ang ating eternal life. Amen? Ang tanong, kontento ka na ba kay Kristo? Kontento ka na ba sa binibigay ni Kristo sa iyo na kasapatan at kapunuan? Dinemonstrate po ni Jesus Christ itong katotohanan ito sa pamamagitan ng kanyang sacrificial love. Ito po yung walang kondisyon na pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili na wala pong hinihinging kapalit. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 16, "This is how we know what real love is." Ito raw ang paraan para malaman po natin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ano daw? Paano raw? Jesus gave His life for us. Period na ba? Period, mga kapatid. Ano ho? Wala pong kasunod. Hindi nagsabing, okay, this is how we know what real love is. Jesus gave His life for us, and we give our life to Him. Hindi po. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, is Jesus gave His life for us. Ano po? His life for us. Period. Wala na pong kasunod. So, ang tunay na paglalarawan, mga kapatid, at kabuluhan at kahulugan ng pag-ibig ay hindi po kailanman manggagaling sa tao. Hindi po tao ang nagde-define ng pag-ibig. Hindi po my love for God, kundi His love for me. Bakit? Sapagkat pag sa atin po nang galing, naghahanap po tayo ng kapalit. Naghahanap po tayo ng, gastosan mo rin ako. Ibigin mo rin ako. Gantihan mo ko ng pagmamahal. Pero po si Kristo, hindi mga kapatid, nag-decide po siya na ibigin po tayo kahit nasampalatayanan natin siya o hindi, kahit na sumunod tayo sa Kanya o hindi, basta't dinesisyonan niya po niya, He gave His life for us. Ano pong tawag doon mga kapatid? Biyaya. Palakpakan nga po natin si Kristo. Hallelujah. Praise God. Dinesisyonan na po na mahalin niya tayo. At hindi po tayo pinahihirapan ng Diyos. O hindi po siya nagbibigay sa atin ng kondisyon. Hindi po siya nagbibigay sa atin ng mga hakbang para lamang matanggap niya tayo. O kaya matanggap natin yung pag-ibig niya. Mga kapatid, hindi po tayo mas iibigin ng Diyos kung nagtatagumpay tayo. God will not love you more kung mabait ka. At hindi rin naman mababawasan yung kanyang pagmamahal sa atin sakaling manghina tayo, pumalya tayo, pumalpak po tayo, magkasala po tayo, o minsan magpasaway. Bakit? Sapagkat yung love po ni God hindi nakabatay sa performance mo. At yung love ni God hindi nakabatay sa non-performance mo. Ang love ni God, mga kapatid, ay nakabatay sa kung sino siya. Kaya nga sabi doon, yung real love is, He gave His life for us, period. Makontento po tayo doon, mga kapatid. Tanggapin po natin yung katotohanan iyon, mga kapatid. Wala na po tayong maaring gawin upang mas ibigin niya tayo. At wala rin po tayong posibleng magawa para naman po mabawasan yung pagmamahal niya sa atin. Christ loves the church, letter A, with a sacrificial love. Pangalawa, Christ loves the church with a sanctifying love. Sanctifying love. Makikita po natin yan sa verses 26 and 27. Sabi doon, to make her holy. Bakit daw po binigay ni Kristo, mga kapatid? Bakit tayo inibig ni Kristo na kanyang iglesia? To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a what? Radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. You see, the love of Christ not only is sacrificial, the love of Christ sanctifies the church. Ibig sabihin, mga kapatid, ginawa tayong buo ni Kristo. Bakit? Kasi nung nasumpungan po tayo ni Kristo, durug-durug tayo. Wasak-wasak ang buhay natin. Kaya nung sinanctify niya tayo, binuo niya tayo. Sabi mo sa katabi mo, buo ka na ngayon. Wala nang kulang sa'yo. Kumpleto ka na ngayon. Amen, mga kapatid? That is sanctification. Nung tayo po ay nasumpungan ni Kristo, ang papangit po natin. Bakit? Sapagkat tayo po ay mga buktot at masama dahil pinanganak po tayong makasalanan. Naikwento ko na po sa inyo yung itsura ng aking bibyenanin noon nung naniligaw pa lang po ako kay Sister Ya.
No? Nung ako'y dumalaw sa kanila, sabi ko, nandyan po ba si Sister Ya? Nagiinuman sila doon sa labas. Ang dilim ng mukha ni Papa Mars. Bakit? Sapagkat hindi pa siya sumasampalataya sa Panginoon. In short, pangit. Parang tayo din. Saan-saan ba tayo pinulot ng Panginoon, mga kapatid? Hindi lang, yung iba sa atin, hindi lang sa inuman pinulot. Huwag na po natin pagkwentuhan. Amen, mga kapatid? Pero nung sumampalataya na po tayo kay Kristo, pinaganda ka ng Panginoon. Tignan mo yung nagliliwanag na katabi mo ngayon. Hallelujah! Sanctifying love. Hallelujah! Tapos dahil makasalanan po tayo, ginawa tayong banal ni Lord. Kaya naman nga po mga kapatid, ang church ay kilala po ngayon bilang isang holy bride. Sabi ng Biblia, ang church ay holy temple. Tingnan nyo yung nakakabit, holy. Ang church ay holy nation. Ang church ay holy city. Makikita po natin yan sa mga verses na nakalagay po dyan. Ephesians 2:21, 1 Peter 2:9, Revelation 21 verse 2. So, hindi lamang daw po tayo ginawang holy ni Jesus to His sacrificial love. Dahil po sa kanyang sanctifying love, the church has been cleansed. Nilinis na daw po tayo. Saan tayo nilinis, mga kapatid? Sa lahat ng ating mga kasalanan. Of course, alam na po natin ito. Paulit-ulit po, no, ikinikintal po sa ating mga kaisipan na si Kristo, nilinis na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, kasamaan, at kalikuan by His one-time sacrifice on the cross. Ito po ang hindi naranasan ng mga Israelita doon sa Old Covenant of the Law. Bakit? Sapagkat yung dugo ng hayop ay hindi nakakapaglinis ng kasalanan. Hebrews chapter 10, verse 2. Okay? Pero kay Kristo, tayo po ngayon ay grasyado. I-confess nga po natin, kay Kristo, ako ay grasyado. I am graced. Ito pong sabi sa 1 John chapter 1 verse 7 and 9. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from every sin if we walk in the light. Sabi doon sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from how much unrighteousness, mga kapatid? All unrighteousness. Nung tayo po ay nasa mixture pa, kinuha po natin yung 1 John chapter 1 verse 9, na yan daw po ay sabon. Sapagkat tinuro po sa atin ng mga nauna sa atin, o yan, ngayong Kristiyano ka na, pagka ikaw ay nagkasala, 1 John 1:9 lang. Balik ka lang sa 1 John 1:9 at pag iyong humingi ka ng tawad, kasi yung definition po nila ng confession, no? Pag humingi ka ng tawad, ikaw ay lilinisin ng Diyos, patatawarin ka niya. Ulit. Lumalabas, mga kapatid, na ang pagpapatawad ng Diyos ay nakadepende sa paghingi natin ng tawad. Ang tanong mo yung katabi mo, paano pag may nakalimutan ka? Yun laang. Ano ba, mga kapatid? Pero alam ba ni Kristo, may malilimutan ka? Yes. Kaya nga tiniyak na ni Kristo, sabi ni Kristo, okay, para mapatawad ang lahat ng inyong kasalanan, hindi nakadepende sa talas ng inyong memorya o sa galing ng inyong mga ballpen. May big ballpen pa po ba ngayon? Reynolds ballpen? Kung inilista nyo yung lahat ng inyong mga kasalanan, hindi nakabatay doon, sabi ni Kristo, ibabatay natin sa aking dugo. Sapagkat nung tumigis na po ang dugo ni Kristo, pinatawad na po niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ngayon, pwede ka nang pumanatag. Kung sumasampalataya ka, pwede kang mamahinga sa tinapos na gawa ni Kristo, knowing that you have already been cleansed and forgiven from all your sins, from all unrighteousness. Hallelujah! Yan mga kapatid. Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ikaw ay righteous na. Kasi nga, nalinis ka na from all unrighteousness. Pwede ba naman mag-exist yung sabihin ni God, righteous ka na, pero may unrighteousness ka pa. Hindi pwede yun, mga kapatid. No po? Parang sinasabi natin, nalinis ko na yan, pero hindi pa. Sabi ng Biblia, righteous na raw po tayo. Ba't ka naman naging righteous sa dugo ni Kristo? Sapagkat nilinis ka na from all unrighteousness. Hindi ka na unrighteous, ikaw ay righteous. Amen, mga kapatid? Praise God.
We were also washed with water through His Word. Sabi ng verse natin, kung paano po ang isang babaeng ikakasal nung panahon po ni na Apostle Paul, hinuhugasan po ng tubig. In preparation for her wedding, tayo naman pong iglesia, mga kapatid, tumanggap po tayo, mga kapatid, ng sacrificial at sanctifying love ni Jesus. Hinugasan niya po tayo ng kanyang salita. The term word is from the Greek word rhema. Na ang ibig sabihin po ay spoken word, saying, utterance, may binigkas po si Jesus. Nag-command po si Jesus. Nag-promise po si Jesus para tayo po ay mahugasan. Therefore, it is the life-giving word of Christ that makes us clean and cleansed and holy and washed before God. Nung nasa mixture pa po tayo, mga kapatid, pansinin natin, nung nagre-religion pa po tayo po ang nagpapagod. Sa magitan po ng ating mga practices, sa magitan po ng ating mga religious practices and rituals. Kailangan kong gawin ito para maging malinis ako sa harapan ng Diyos. Kaya sabihin ng barkada natin, tara, simba na tayo. Sabihin mo, ala, madumi ako, isimba mo na lang ako. Bakit? Sapagkat ang tingin po natin, marumi po tayo. Hindi po natin alam, nagdeklara na pala si Jesus at sa pamagitan ng kanyang salita, nilinis na niya tayo. We have been washed with the word, with the rhema. Jesus spoke. Nag-utter si Jesus. Tingnan niyo po sa John chapter 15 verse 3. Sabi ni Jesus, you are already clean. Malinis ka na raw? Paano ka raw nalinis? Dahil nagpalinis ka? Dahil ikaw yung gumawa ng iyong mga religious practices para maging malinis ka? No, sabi doon, you are already clean, sabi ni Jesus. Because of the word I have spoken to you. Amen, mga kapatid? So, ang naglinis po sa atin, hindi lang yung dugo ni Kristo, kundi yung kanyang salita. Idinideklara kanya, kapatid, na malinis. Therefore, maki-agree ka sa kanya. Amen? Kasi, ang hirap po sa mga Kristiyano, mga kapatid, nilinis na tayo ni Lord, dinideklara niya na tayong banal, dinideklara niya na tayong matuwid, hindi natin siya pinaniniwalaan. Hindi tayo nag-agree sa kanya. Parang isang asawa, sabi, love mo ba ako? Oh, love kita. Hindi naman eh. No? Pero mamaya tayo pupunta doon sa mga asawang lalaki. Okay, si Kristo lang muna, yung love ni Christ sa atin. Nagdeklara na po si Kristo, you are already clean. Hawakan nga po natin yung ating puso, sabihin natin, I am already clean. I am already clean because of the word of Christ. Ginawa po ito ni Kristo upang ayon sa verse 27, sabi doon, to present her, the church, to Himself as a radiant church. Ano po ang radiant church? Ano ang glorious church? Ito po yung church na walang stain. Without stain. The Greek word is spilos, na ang ibig sabihin po ay spot. Tagalog, mancha. Walang bahid. Ibig sabihin, namatay po si Kristo para sa atin ng sacrificial love, and He sanctified us with a sanctifying love para iharap niya raw tayo sa Kanya ng walang mansa at bahid. Amen? Praise God. Taas nga po natin ating kamay sa Panginoon. Sabi natin, Lord, salamat po. Inalis mo po yung aking mansa. Inalis mo yung aking bahid. Praise God. At iniharap ka niya sa Kanya, hindi ikaw yung maghaharap ng sarili mo. Hindi ikaw yung magpapagod, hindi ikaw yung magpupursi at gagawa ka para makaharap ka sa Diyos, no? Sabi ng verse, it is Jesus Himself who presents you, the church, because He loves you. Dahil mahal ka niya, He presents you to Himself as what? Spilos. Walang spot, walang mancha, walang bahid. Ito pa, gusto niyo pa? Wala daw fault. Walang kasiraan. Amen, mga kapatid? Tapos, eto tayo sa mundo, nagsisiraan tayo. Nakakalungkot, minsan sa loob pa ng church, nagsisiraan. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat. Biruin mo, inalis na ni Kristo yung kasiraan natin, tapos tayo, na mga sumasampalataya sa Kanya, tayo magbabalik ng kanya-kanyang kasiraan. Alam mo ba nung 1970s, yung pala yung kapatid natin yan, si Sister, ganito pala yan. Kasiraan niya yun. Amen? Inalis na ni Kristo yung kasiraan niyang yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na. Amen, mga kapatid?
Inalis po ni Lord. Ano pa? Blemish. Tinanggal yung ating dungis. Tinanggal yung ating batik. Ano po? Wala rin po, ang church ay wala rin pong wrinkle. Sabi po nila, pagkatapos po ng pimple, wrinkle. Pero ni wrinkle, mga kapatid, inalis din po ni Jesus. Ito po yung Greek word na rutis, which means spiritual defect. Yung spiritual nating depekto. Inalis po ni Kristo yung flaw. Tagalog, kapintasan, lamat, sira. Inalis pong lahat ng Panginoon. Therefore, ang kalagayan po natin ngayon sa harap ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay ay banal, matuwid, buo, maganda. Amen mga kapatid? Kaya po, tiyakin po natin na nakikiagree tayo kay Kristo. Nakikiagree tayo sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin, kapatid, wala ka ng kasiraan. No? Ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Bakit naman nagkaganon mga kapatid, na wala na tayong kasiraan? Kasi lahat ng ating kasiraan, lahat ng ating mansa at bahid at dungis at batik at depekto at kapintasan, lahat ng ating lamat, lahat ng ating sira ay inakong lahat ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nang ialay niya ang kanyang buhay, binayaran pong lahat ni Kristo, tapos ibinalik naman niya sa atin yung kanyang kabanalan, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabuuan. Pwede ho natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, mamahinga po tayo kay Kristo. Wala na po tayong batik. Nangangahulog ang hindi naghihintay si Kristo sa langit para maihanda ng church yung kanyang sarili para humarap sa Kanya. Kasi kung nakadepende po sa atin yung paghahanda, we will never be ready. No? We will never be ready. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga babae are never ready. No? Nakabihis na yung mga lalaki. Sabi, ready nga, naalis na tayo? Sandali lang. Pagpasok mo sa kwarto, kanina nakapula siya, ngayon naka-blue na siya. Kanina nakasandal siya, tapos ngayon nakasarado na yung sapatos niya, yung ibang sapatos naman. No? The bride is never ready. Nahihirapang mag-ready lagi. Kaya kung sinabi ni Kristo, okay, namatay na ako para sa iyo, bride, church, ikaw nang bahala mag-ready, kailan kaya dadating si Kristo dahil hindi pa tayo ready? Buti na lamang, sabi doon, si Kristo ang naghahanda sa church para makaharap po tayo sa kanyang walang batik, walang kulang. Christ, hallelujah, is preparing His church. Kaya po ang church is becoming more glorious every day. Lalong nagiging nagiging maluwalhati ang church. Kaya nga, di ba, sabi po mga kapatid sa Aklat ng Korinto, we are changed from one degree of glory to another. Pabanal ka na ng pabanal sa iyong behavior. Patuwid na ng patuwid ang iyong pamumuhay. Paganda ng paganda, kapatid, ang iyong direksyon sa buhay. Bakit? Christ is making you ready. May mga nag-iisip po kasi mga kapatid na ang modern church daw po, mga kapatid, ay hindi ready. Bakit? Kasi mahina daw ito, hiwa-hiwalay, hinihimatay. Pero imagine po natin mga kapatid, saan po ba nagsimula ang church? Kay Kristo, sa Holy Spirit. Di po ba? At ilan ang binabaan ng Holy Spirit doon sa upper room? 120 disciples lamang. Tama po mga kapatid? 120. But now the church is found in every nation of the world. But now the church, mga kapatid, is found in every language, in every dialect, mga kapatid. Therefore, ang layo na ng binahe ng church. Huwag mong sabihin na nagsimula sa 120, tapos ngayon, nasa buong sanlibutan na. Ay, walang progress. Meron, mga kapatid. Bakit? Sapagkat yung mga unang nabiyayaan, tumanggap ng biyaya, ngayon nagbabahagi na ng mabuting balita. Dati po, tayo po mga kapatid, di po natin alam ang tungkol sa mensahe ni Kristo, pero nung nalaman po natin niligtas tayo ni Kristo, sumampalataya tayo sa Kanya. At ngayon, ginagamit na po tayo ng Panginoon para magbahagi rin ng mensahe ng biyaya para sa mga kakilala natin, katrabaho natin, kaklase natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. Ano po, mga kilala po natin, mga mahal sa buhay. Amen? So, anong tawag doon? Biyaya. Ang magamit po tayo ng Panginoon so that we could also be what? Instruments of His grace.
Christ loves the church with a sacrificial love. Christ loves the church with a sanctifying love. Ano ba Tagalog ng sacrificial? May pagsasakripisyo. Sanctifying, may pagpapabanal. Letter C. Christ loves the church with a what? Sustaining love. May pagpapalakas. So, tatlong uri ng pag-ibig kung paano tayo iniibig ni Lord. May pagsasakripisyo, may pagpapabanal, at may pagpapalakas. Bakit? Anong sabi po doon sa verse 29? They feed and care for their body, referring to the husbands, just as Christ does the church. No po? Si Kristo daw po, He feeds and cares for His body. Paano binibigyang lakas ni Kristo ang iglesia? He nourishes the church. He cherishes the church. Kasi the word feed, mga kapatid, is from the Greek word ektrepho, na ang ibig sabihin po ay to bring up. Pansinin natin mga kapatid, itong ginagawa ni Christ sa'yo, palakihin. Dati maliit ka pa lang. Nung bagong sampalataya kay Kristo, ikaw ay baby lang. Pero pwede mo bang sabihin that after a few years o kung ilang buwan ka nang born again, lumaki ka na? Mga kapatid, lumaki ka na. Huwag mo tingnan yung katawan mo. Yung espiritu mo, yung puso mo. Lumaki ka na, kapatid? Yes. Lumago ka na, kapatid? Yes. Sino nagpalakit, nagpalago sa'yo? Si Lord. He feeds you. No? So sabi po doon, to bring up, palakihin, to nourish, to its needed outcome. Palusugin upang mas maging mabuti ang kalalabasan. Pinapalusog po tayo ni Kristo sa magitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, sa magitan ng kanyang salita, sa magitan ng kanyang banal na spirito, maging sa magitan ng katabi mo ngayon. Pinapalusog tayo ni Kristo upang, sabi doon, maging mabuti ang ating kalabasan. Gaya ng isang magulang na hindi nag-iisip, mga kapatid, na ikasasama ng kanyang anak, lalo na po ang Diyos, hindi po siya nag-iisip ng ating ikasasama. To feed, mga kapatid, ektrepho means to rear up to maturity. Alagaan hanggang mahinog. Tanong mo ngayon katabi mo, hinog ka na ba? Hinog ka na ba? O hilaw pa? Kasi kung hilaw pa, di ba hihinugin ka pa ni Lord? Amen, mga kapatid? Pero kung hinog na, pwede na yung gamitin. Pwede na yung maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang po yun, mga kapatid. To rear up to maturity, alagaan hanggang mahinog. To nurture. Pagyamanin. No? To nurture means pagyamanin. Ito po yung pagpapakita ni Kristo ng kanyang sustaining love sa atin araw-araw. Pero hindi po doon natatapos. Bakit? Kasi the word care is the Greek word thalpo. Na ang ibig sabihin po ay to warm, painitin. Sa pag-aalaga sa atin ni Kristo, mga kapatid, kinocomfort niya po tayo, inaakap niya tayo, binibigyan niya tayo, mga kapatid, ng warmth, pinapasigla niya tayo, mga kapatid, foster, pinapaunlad na po niya po tayo, and then yun nga, comfort, inaaliw niya po tayo. Sino magsasabing kailangan natin lahat yan? Yes. At yan po ang pinoprovide ni Jesus as He feeds and cares for us. This is how Christ, the man, loves you and me, the church, the woman. Ano tayo iniibig? With a sacrificial love, with a sanctifying love, with a sustaining love. But there is another man na tinutukoy po sa ating teksto. Sino po yung another man na yon? The husband. Taas nga po ulit ang kamay ng mga husband. Yan. Po, tayo pong mga husband. Therefore, kung mayroong another man sa teksto natin, may another woman. At sino yung another woman? The wife. Ano po? Kaya pag-aralan po natin, makita natin kanina how Christ loves the church. Ngayon, pag-aralan natin, Roman numeral number 2, how husbands are to love their wives. Amen? Gusto niyo po ba yan, mga wife? Amen. Ano po? Gusto niyo rin po ba yan, husbands? Yes, salamat sa 4. Inom muna ako.
May nalipad na bangaw doon sa taas. How are husbands to love their wives? Kaya po ng pinag-usapan natin mga kapatid, na pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Tingnan niyo po ito. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Amen? Paano daw po iibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae? Just as Christ loved the church. Ano ba yung pinag-usapan natin kaninang paano tayo minamahal ni Kristo? With what kind of love? Sacrificial, sanctifying, sustaining. O, di yun ang sagot. Yun lang, simple lang. Sabi doon, mga asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawang babae, kung paano minamahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Paano minamahal ni Kristo ang kanyang iglesia? O di isang uri ng pag-ibig, no? Na sacrificial, may pagsasakripisyo. Na isang uri ng pag-ibig na sanctifying, may pagpapabanal. Na isang uri ng pag-ibig na sustaining, na may pagpapalakas. Amen? Ready na ho tayo mga kapatid? Praise God. Letter A, sacrificial love. Yun pa rin. Okay? May pagsasakripisyo. Now, bago po tayo pumalaot doon, makinig po. Mga lalaking may asawa, makinig po tayo. Makinig po mga binata. Lalo na po yung mga malapit ng mag-asawa. Pero po ang kilala, hindi po sila nakadalo ngayon. I hope you are worshiping with us and watching online. Kapatid, mag-aasawa na siya kasi. Makinig po mga dalaga para makapili po kayo ng tamang lalaki. Amen mga kapatid? Ready na ho tayo? Okay. Sacrificial love. Kung paano pong ang pag-ibig ng Diyos ay naipakita sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo para sa atin ng mga makasalanan. At kung paanong isinakripisyo po ni Jesus ang sarili niya para sa iglesia. The husband gives himself up for his wife. Nangangahulugan mga kapwa ko lalaki na ito po ay supernatural love. Hindi po ito natural love kasi kung natural love lang, mananangan ka lang sa sarili mong kakayanan na ibigin yung asawa mo. Kaya hindi na po tayo magugulat may mga naghihiwalay. Hindi tayo magugulat may away ng away kasi nga, the husband is trying to love his wife naturally. Kaya pag nag-away sila, maghihiwalay sila, kakanta siya, alone again. Naturally. No, bakit? Kasi sinusubukan mong mahalin yung asawa mo ng natural love. The only way, mga kapatid, to fully love our wives is to understand, malaman yung love ng Diyos para sa atin. Sapagkat kapag nalaman mo kung gaano ka iniibig ng Diyos, doon ka pa lamang, kapatid, makakapag-express ng love sa iba. Especially your wife. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 19, and that you may come to know practically through personal experience. Ano daw pong dapat nating malaman, makilala, mapaunawaan? The love of Christ. Sabi mo sa katabi mo, know the love of Christ. Alamin po daw natin yung love ni Christ. Which far surpasses mere knowledge without experience. Sabi po doon, that you may be filled up through your being to all the fullness of God, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself. Mga kapwa ko asawang lalaki, papalya po tayo kapag sinubukan po nating mahalin yung mga asawa po natin sa sarili lamang nating lakas. This is not natural love. It is the love of God, bigay niya po sa atin para mai-express po natin sa ating wives. Ang sacrificial love na ito ay hindi natin tugon sa mga asawa natin, babae, dahil minahal po nila tayo. Tanda po natin, it is not affection responding to affection. Kasi iniisip po ng iba, marami po nagsasabi, oh, kaya kong mahalin yung asawa kong babae, basta't mamamahal din niya ako.
Kung magpapakita yung asawa kong babae sa akin ng konting attention man lang, biruin mo, brief ko na nga lang, hindi pa malaban. Panyo na lang, hindi ko pa malaban. Paano ko naman siya mapagpapakitaan ng love? Anong klaseng love yun, mga kapatid? It is attention responding to attention. Nakatanggap ka ng attention, nakatanggap ka ng affection, so therefore, tumutugon ka lang ng attention at affection. That is not the sacrificial love ni Kristo sa atin. That is not the sacrificial love na gusto ng Panginoon na i-express natin sa ating wife. Kaya mali po, sir. As a matter of fact, ang sacrificial love na ito is so unconditional na kahit walang gawin para sa atin ang mga asawa nating babae, ay inuutusan tayong mga kalalakihan ng Diyos na mahalin sila. At pag sumikapang gawin para sa kanila ang pinakamabuti at tugunan ang kanilang mga pangangailangan, anuman ang maging kabayaran nito sa atin. Di po ba't ganun tayo minahal ni Kristo, mga kapatid? Jesus loved us nang wala naman tayong ginagawa sa Kanya. Hindi naman tayo nagsabing, Lord, alam kong mamahalin mo kasi minamahal kita. Alam kong mamahalin mo, Panginoon, dahil ako po ay sumusunod sa iyo. Alam kong mamahalin mo ako, Panginoon, dahil pinasok ko na ang lahat ng relihiyon. Alam kong mamahalin mo ako, Panginoon, kasi mabuti akong tao. Hindi po, mga kapatid. Minahal tayo ni Kristo nung tayo po ay mga makasalanan pa. Therefore, ang love ni Christ sa atin ay hindi po nakadepende dahil may ginawa tayo. Therefore, the same token, ang asawang lalaki, sacrificial, ay dapat niya ring mahalin yung kanyang asawang babae kahit wala nang gagawing mabuti pa yung asawa niyang babae sa kanya. Nung pinag-aaralan ko po ito, mga kapatid, bumaba po ako, nandun ako sa taas, nag-aaral ako, tapos bumaba ako kay Mahal. Sabi ko kay Mahal, mahal mula ngayon, mamahalin kita kahit wala ka nang gagawing mabuti para sa akin. Kahit wala akong matatanggap na kabutihan mula sa iyo, I will love you. Mamahalin kita. Decision po yun, mga kapatid. Bakit? Kasi yun po yung love ni Christ sa atin. At yun din po yung love dapat ng husband sa kanyang asawang babae. It is the highest form of love. It is selfless. It is unconditional. It is committed to the highest good of the wife. Kaya kung kinakailangan gumapang sa traffic dahil may pinabibili siya, gumapang ka sa traffic. Kung kinakailangan may kalabanin kang leyon, gagawin mo. Kung kinakailangan mong sumalo ng bala, sasaluhin mo ang bala. Gagawin po natin. Uunahin po natin yung kanilang needs, desires, interests ahead of our own because we value them more highly than our own lives. Amen, mga kapatid? Kaya po nung sinabi ko po yun kay Sister Ya, lumakas lalo ang kanyang loob. Oo. Lumakas lalo ang kanyang loob. Kaya minsan paghapon, kapag kataas po namin mag-siesta, sasabihin niya, mahal, nagugutom ako. So therefore, sasabihin ko sa kanya, ano ang gusto mo? Ayan, di magpapa-order. Kasi nagugutom siya. Tapos nung isang araw, sabi niya, mahal, gusto ko ng rubber shoes. Kasi nagbabalak po kami dalawin si Ephraim. Hi, Ephraim. Ano po? So, kailangan po niya ng rubber shoes. So, order ng rubber shoes. Amen, mga kapatid? Pwede nang mag-demand yung wife doon sa kanyang husband. Mga wife, titigan niyo po yung inyong husband. Amen? Kahit na wala nang, ito kasi kahit na wala nang magagawang mabuti yung wife sa iyo bilang husband, you are going to love your wife with a sacrificial love. Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. That is sacrificial. No po? Kasi ine-express po natin yung love ni Christ sa wife. Kung paanong tayo ay hindi hiningan ni Kristo ng dapat gawin para mahalin niya tayo.
Hindi rin po natin hihingan yung asawa nating babae ng dapat niya munang gawin para ipadama po natin sa kanya yung pagmamahal niya, magmamahal natin sa kanya. Praise God. Ang asawang babae, natutuwa po ba kayo? Katabi niyo ngayon yung asawa niyo lalaki. Pangalawa, sanctifying love. Hindi lamang po may pagsasakripisyo, kundi may pagpapabanal. Sanctifying love. Sabi doon sa verse 28 and 31, in this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Daanan po natin yung word na ought. Ought. The word ought, mga kapatid, is the Greek word of philo, na ang ibig sabihin ay to owe, to be indebted, magkautang. So therefore, pag sinabi ng Bible, husbands ought to love their wives. Ibig sabihin, tayo mga asawang lalaki, may utang tayo sa ating mga asawang babae. Kaya paggising mo pa lamang sa umaga, sabihin mo na pagkatas mong batiin si Lord, kaharap mo na yung asawang babae na hindi pa nagmumumog. No? Kung ano man yung tawagan ninyo, Leng. Yung kapitbahay po namin kasi, nagtatawagan sila Leng kasi yung babae po, Duleng. So, Leng, gano'n. Hindi pala darling, Leng. Leng, sabi nga nun, kaya ay wash with, o ano, mahal, o babe. No? Kasabi mo kagad sa kanya, magbabayad nga pala ako ng utang ko sa iyo ngayon. May utang ako ng pagmamahal sa iyo. Pwede mo akong singilin. Amen, mga kapatid? Kaya kapag nagpapasaway po yung lalaki, sasabihin ng babae, pwede sabihin ng babae, sinisingil kita ngayon. Sa love na dapat ay bayaran mo sa akin sa araw na ito. Amen, mga kapatid? Kasi nasabi, no? Ought, we are indebted. Tayo ay may utang. We are obligado. We are obligated. Yun po, mga kapatid, yung ought. Kung paanong ginawa ng kabutihan ni Kristo ang iglesia nang gawin niyang buo at kumpleto ang bawat mananampalataya, nang gawin niyang maganda ang bawat isa sa atin, nung gawin niyang banal ang bawat isa sa atin, gayon din po mga kapatid, yung kalooban ng Diyos na dapat nating gawin na mga husbands sa atin pong wives. Amen, mga kapatid? Sa ating mga asawa, mga kapwa ko, lalaking may asawa, may utang po tayo sa asawa nating babae, na gawin po siyang buo. Na huwag po natin siyang wasakin, na huwag po natin siyang durugin, na wag po natin siyang sirain. Dahil sa halimbawa po ni Kristo, may obligasyon po tayo na maging dahilan para lalo siyang gumanda at hindi siya pumangit at tumanda ng wala sa panahon. Amen? Nakakita na po ba tayo ng mga babaeng tumanda pagkalipas ng mga dahil pasaway yung asawa nilang lalaki? May obligasyon po tayo mga lalaki. Kaya kapag may mga nagsabi sa asawa mo, ang ganda mo naman ngayon. Praise God. Ikaw ang mag-praise God. Praise God. Bakit? Dahil ako nagpapaganda dyan. Ginagamit ako ni Lord para pagandahin siya. Amen, mga kapatid? Therefore, pag sinabihan naman yung asawa mo, medyo ano ngayon, magtago ka na. Obligasyon po natin, mga kapatid, na pagandahin po sila. Magamit tayo ng Panginoon para tulungan silang lumakad sa kabanalan. Nakakita na po tayo, mga kapatid, na mga nasa balita, mag-asawa sila na ipahamak yung babae dahil yung lalaki may bisyo. Tapos nahawa na rin yung babae. Pareho sila nakakulong, mag-asawa sila. Sino ang pinagmulan? Yung lalaki. Sa halip na lumakad yung babae sa kabanalan, sa halip na mapabuti, nadamay doon sa ginagawang kalokohan ng kanyang asawang lalaki. Hindi po yun sanctifying love, mga kapatid. At kung paanong ginamit ni Kristo yung kanyang salita para maging malinis at banal tayo, sinabi ni Kristo, I declare that you are already clean. Nawa magamit din po tayo, mga kapatid ng Panginoon, sa pamagitan ng ating mga salita. Ingatan ni Lord yung ating mga salita para hindi po natin mamamaliit yung kapwa nating yung ating pong asawang babae. Para hindi natin masabi, pangtanga mo naman. No, hanggang ngayon, tumanda ka na, hanggang ngayon, hindi mo alam yan. Napapagalitan po natin yung ating asawang babae publicly and even privately
para sila ay makaramdam na maliit sila. Oo nga, tanga nga ako. Oo nga, wala nga akong silbi. Hanggang sa mamaya, ang liit-liit na niya. Ang liit na ng tingin. Bakit lumiit yung tingin niya sa sarili niya? Kasi nga, yung salita ng lalaki, nakapanliliit. Amen, mga kapatid. Sabi nga po natin sa asawa nating babae, I love you. I love you. Amen, mga kapatid. Ingatan po natin yung ating salita. Huwag po natin pagagalitan ng labis yung ating asawa o mamumura po natin. O yun na nga, maging sanhi po tayo na namamaliit na po nila yung kanilang sarili dahil sa masasakit na salita na galing po sa atin. Kaya this is a serious thing. Kung mag-aasawa ka lalaki, no, ito yung responsibility mo bilang isang lalaki. Hindi naman pala yung pag mag-asawa o magpakasal na kami para magkaanak kami. Tapos pag nagkaanak na kami, ayos na. Hindi po mga kapatid. Sapagkat nananahimik siya, no, nung dalaga pa siya, inistorbo mo siya. Sinabi mo sa kanya, anong number mo? Anong account mo? No, istorbo mo siya. Tapos nung na-fall na siya sa'yo, at in love na siya sa'yo, tapos to the point na nagpakasal na siya sa'yo, tapos ngayon, mumurahin mo na. Ngayon, mamaliitin mo na. Ngayon, sasabihan mo na ng mga masasakit na salita. Huwag po. Hindi po yun yung sanctifying love na gusto po ni Kristo para po sa atin. Tayo pa naman yung kanyang best friend. Amen? Husbands, you are the best friend of your wife. Hindi lamang po tayo asawa. Ito po yung sanctifying love. Kaya bakit po sinabi sa verse 28 na husbands ought to love their wives as their own bodies. At he who loves his wife loves himself. Kasi malinaw nga mga kapatid sa verse 31 na iiwan ng lalaki yung kanyang mga magulang para maging isa. Makipag-isa sa kanyang asawang babae. They will become one flesh. Kaya kapag ka iniibig mo pala yung asawa mong babae, ibig sabihin nun, iniibig mo sarili mo. Kasi nga magkaisa na kayo. Therefore, kung hindi mo pinapansin yung asawa mong babae, di ibig sabihin, hindi mo minamahal yung sarili mo. Meron ba namang hindi nagmamahal sa kanyang sarili? Wala. Love mo yung sarili mo. Amen, mga kapatid? Actually, kapag tumingin ka ng picture at group picture yun, sino hinahanap mo kagad? Yung mukha mo. Ay, nakapikit ako. Ay, nakangiwi ako. Paano mo nalaman? No, nilagay ko sa microscope. Kasi nga, reunion, ang dami, libo-libo sila. Nakita yung sarili niya. Bakit? Kasi we love ourselves. Therefore, if we love ourselves, yun din po pala yung love na dapat ipakita natin sa ating wife. Bakit? Kasi mag-isa na kayo. So, sa tuwing iniibig po natin at ginagawa ng kabutihan yung mga asawa po natin na babae, sa totoo lang, iniibig po natin at ginagawa ng kabutihan yung ating mga sarili. Kaya naman, mga kapatid, mahalin po natin mga asawa nating babae. With a what? What kind of love? Sacrificial. Pangalawa, sanctifying. Pangatlo, sustaining love. Yung po bang love na may pagpapalakas? Kasi alam niyo, sabi ng Bible, yung mga women, sila po ang weaker vessel. Mas mahina po sila. Huwag po kayong maniwala doon sa picture doon sa Facebook na ang laki-laki ng katawan ng babae, tapos ang payat-payat ng lalaki naghuhugas ng plato, at sabi nung asawang babae, asawang lalaki na payat-payat naghuhugas ng plato, katabi niya yung asawa niyang babae na malaking katawan. No, 10 taon na po kami nagsasama hanggang ngayon, wala pa po kaming pinag-awayan. Paano niya aawayin yung asawa niyang babae, ang laki ng katawan? Sustaining love. May pagpapalakas. Bakit? Mas mahina po kasi yung babae. Tama po mga kapatid? Mas mahina yung babae. Hindi sila makakabukas ng ng mga bote ng ang hirap buksan ng bote ng Gatorade ngayon. No? Hindi sila kagad makakapagbuhat ng paso o kung ano man. O ng mga garapon. O kaya ng mga paninda. No po, bakit? Kasi nga, mas weaker vessel po sila. Kaya nasa atin po ngayon yung sustaining love. Sabi doon, after all, no one ever hated their own body. But they feed and care
for their body. No? Kung paanong binibigyang lakas po ni Kristo yung iglesia by feeding and caring for His church, gayon din po ang kalooban ng Diyos na gawin nating mga asawang lalaki sa ating mga asawang babae. Bakit? Dinisenyo po kasi ng Diyos na may pagkakautang tayo sa kanila. Dinisenyo po na may obligasyon po tayo sa kanila. O philo, na sila po ay alagaan, na sila ay arugain, na sila ay palusugin, na hindi lamang po sa katawan, kundi sa isip at emosyon. Para mapabuti po sila. Para gumanda lalo yung kanilang buhay. Imagine mga kapatid, ang ganda-ganda ng buhay ng asawa mo ngayon, noon, nung dalaga pa siya, pero nung napangasawa ka na, pumangit. Bakit? Dapat sana, kung bakit yung buhay niya dati, nung napangasawa ka niya, dapat mas maganda na ang buhay niya ngayon. At kung maganda naman talaga yung buhay niya dati, at napangasawa ka niya, dapat lalong gumanda ang kanyang buhay. Bakit? Kasi nga, kung gagawin po natin, sacrificial love, sanctifying love, sustaining love. Pero kung hindi, there is something amiss. There is something wrong. Amen mga kapatid? Kaya po, nung pinag-aaralan ko po ito, talagang ako po ay nakayup-yup at sabi ko, Lord, marami pa pong dapat na ayusin, marami pa pong dapat na baguhin sa akin bilang asawang lalaki. Amen? At kung kayo po ay asawang lalaki, at ganun din po, umimin na lang kayo, tahimik. May obligasyon mo tayo na sila'y alagaan, arugain, at ito po mga kapatid ay sustaining. Kasi hindi po ito ginagawa monthly. Hindi po ito PMS ng kotse na every 5,000 kilometers o every 6 months o papaano ka. Hindi mga kapatid. Araw-araw po ito. Nagagawin. Kaya nga, sustaining. Sustaining love. Therefore, paano po natin bibigyan ng sustaining love yung ating mga asawang babae? Unahin po natin mga kapatid sa ating verbal expressions. No? Tell her that you love her. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Huwag mong i-assume na alam niya na mahal mo siya. May mga lalaki sabihin, wala, ilang beses. Nagsabi na ako ng I love you. Kailan? By noong 1965. Nung pakasalan ko siya, tikot nagsabi na ako ng I love you. Di ba kapatid? Maganda araw-araw, kaya maganda mayat-maya pa nga eh. Kapag may mga babae minsan na nakukornya, sabihin, huwag mo na ako sabihin ng ano I love you. Che! Basta't mag-I love you ako sa'yo kay gusto mong marinig o hindi. Bakit? Because that is my sustaining love. Huwag mong i-assume kapatid na alam niyang mahal mo siya. Just say it. No? Sabihin mo habang siya po ay naghihiwa ng sibuyas. Sabihin mo habang nagwawalis siya. Lalo mong sabihin pagkaligo niya. Amen mga kapatid? Verbal expressions, compliment her. Purihin po natin sila, acknowledge po natin yung kanilang effort. Kung nagtatrabaho din po yung asawa nating babae, acknowledge natin, sabihin natin, alam mo, salamat sa Panginoon, binibigyan kanya ng lakas. Dahil doon, binubuhay mo tayong buong pamilya. Dahil doon, nakaka-contribute ka. Salamat. Amen mga kapatid? I-appreciate po natin yung kanyang qualities. No, wag po tayong kumikit. Sabihin natin, wala naman ako makitang magandang quality. Ba't mo niligawan in the first place? Amen, mga kapatid? So, hanapin mo yung mga magagandang qualities na kasama mo, sabihin mo sa kanya. Both publicly. Sabihin mo publicly, sabihin mo privately. No, pag privately, yung parang may bulong lang. Pag publicly, gumamit ka ng sound system. Para marinig. Gumamit po tayo mga kapatid ng words of affirmation. Ibig sabihin, express mo yung admiration mo sa kanya, yung appreciation mo sa kanya. Ano po? And kung paano kang sumasaya, ito po yun, paano ka sumasaya dahil niya. Isa kulang po tayo doon mga kalalakihan. Hindi po natin nasasabing, uy, salamat, salamat mahal, salamat kapatid, o salamat, love. No? Dahil sa ganito mo, dahil sa ginagawa mong ito, napakasaya mo talaga ako. Nai-enjoy ko ang buhay na ito.
Mas lalong gusto ko na ikaw ang makasama ko hanggang sa tayo ay tumanda. Amen mga kapatid. Nang lumipat na po kami doon sa bahay na bigay ni Lord, sabi po namin ni Sister Ya, mahal, ito na dito na natin isusulat yung last chapter ng ating buhay. Maliban na lang kung bigla may magbigay ng susi sa atin, sabihin, lumipat po kayo. Pero dito na yun eh. Kasi kung mag-aasawa po si Phoebe at mag-aasawa si Ephraim, nasan si Phoebe? Ayun. Amen. Hallelujah. Kasi kung mag-aasawa po sila, gaya po ng maraming magulang, magiging empty nest yung No? Di ba nagsimula po tayong dalawa naman talaga? Nagligawan, tapos ikinasal, tapos nagkaroon kayo ng mga anak, tapos naglaki yung mga anak, tapos biglang lumipad na yung mga dating inakay, tapos sino may iiwan? Kayong dalawa rin. Sino maglilinis ng bahay? Kayong dalawa. Ano? Sino magluluto-lutuan doon? Kayong dalawa din. So, dito na natin susulat yung last chapter ng ating life. Kaya i-appreciate po natin kasi kayong dalawa ang may iwan eh. No? Kaya tuwan-tuwa po ako nung sumakay po ako ng jeep, nakita ko may dalawang matanda. Siguro mas bata lang po kay na papa tsaka kay na mama. May dalawang matanda. Sa loob ng jeep, hindi naman po naglalampungan. Magkahawak lang po sila ng kamay. No, hindi ko po alam kung dahil yung babae ay baka ano siya sa pag-uga o kaya hawak-hawak po siya nung kanyang asawang lalaki. Wow, sabi ko, ang sweet naman, no, mag-best friend pa rin sila hanggang ngayon. Magkasama pa rin sila kahit sumasakay sila ng jeep. No? Physical affection, mga kapatid. Hugs and kisses. Nag-aakapan pa po ba tayo? Inaakap po ba natin yung ating asawa? Nakatalikod, nagugulat siya kasi bigla kang aakap, bigla kang dadating mula sa likod. Tapos hahalikan mo yung batok niya na maasim. O may pawis kasi nga naghahalaman siya. Mga kapatid, tayo po ng isang pastor, sinabihan daw siya ng doktor na umiwas daw sa taba, tsaka sa alat. Kaya kayo iniwasan niya asawa niya. So kahit na may taba, kahit na may alat, mga kapatid, hugs and kisses. Hold your hand. Alam mo kapatid, kapag hinawakan mo yung kamay ng asawa mo, napapayapa siya. Kapag kinakabahan siya, pag isang hawak mo lang gano'n. Bakit? Because that is strength. That is stability. That is security. Amen mga kapatid? Make time for intimacy. No, hindi po, ibig sabihin, matanda na, hindi na pwede. Sorry po sa mga bata rito, pero kailangan pag-usapan lang. Ano po? Gawin pa rin po natin. Gumawa po tayo ng paraan para magkaroon po ng intimacy. Hindi po sasabihin, wala, matanda na kami, hindi na namin ginagawa yun, kaya nga magkahiwalay na kami ng kwarto ngayon eh. O kaya nasa isang kwarto kami, pero dalawa na ang kama namin eh. Hindi pa mga kapatid, kailangan po yun. Masayihin mo yung likod niya. Offer a massage. Tumulong ka sa mga household chores. Kung may mga anak pa po kayo maliliit, mag-alaga ka rin ng inyong mga anak. Ang marriage po mga kapatid is not a division of labor. A marriage is a partnership. Ang marriage po ay hindi po sasabihin doon sa asawang babae, o sige, ako magtatrabaho tapos ikaw na lang bahala sa bahay. Hindi po ganun mga kapatid. So therefore, magkumpuni po tayo sa loob ng bahay na hindi na kinakailangang sabihan pa ng ating mga asawa. Ano po, pagdating mo sa bahay, hindi na kinakailangan maraming batya doon sa loob kasi ang dami na tumutulo dahil hindi mo ginawa. Hindi na kinakailangan mga kapatid na yung gripo ay hindi na nagwo-work kasi hindi mo naman ginawa. Magkumpuni po tayo mga kalalakihan kasi create naman po tayo ni Lord para doon nang hindi na po tayo sinasabihan. Regaluhan po natin yung ating mga asawa. Quality time. Make time for dates. Nagde-date pa po ba tayo? Kung hindi naman po talaga formal date, mga kapatid, pag lumabas kayo, sabihin natin, tara, gawin na rin nating date itong paglabas natin, itong pagbili natin ng katingko. Gawin na rin nating date ito. Nandito na rin naman tayo sa Watson, sa SM.
O tikman na rin natin yung kung ano-ano mga restaurant doon na nandoon na rin lang at may pambili naman tayo. Amen mga kapatid? Bakit po niloob ng Lord na may pambili po tayo? Kasi gusto ni Lord na mag-date po tayo. Nais ng Lord, mag-spend po tayo ng time with our wife. We do things together. Yun po. Kami po ni Sister Ya, gusto po namin naglalakad. Nung bagong lipat po kami doon sa dulo, no? Ako po ay parang, sabi ko, ang layo naman ito nilipatan natin. Sabi ko gano'n, layo-layo. Bakit? Kasi para makabili ka ng itlog, pupunta ka pa dyan sa Talipapa dyan, kasi wala naman pong tindahan doon. Ang layo. So kalalakad namin, mamaya sabi na ni Mahal, okay, tamo, two birds in one stone. Bakit? Kasi bibili tayo ng itlog, nakakapaglakad na rin tayo. At habang naglalakad tayo, nakakapagkwentuhan na rin tayo. Oo nga, no? Kaya po, nag-rubber na kami. Kaya po, di nag-jogging pants na kami. Bakit? Sa kami pupunta? Pupunta kasi kami sa Talipapa, bibili kasi kami ng itlog. Bibili kasi kami ng gulay. Bibili kasi kami sa Alpha Mart ng mga mauulam, kung ano man. Ano po? So parang ganon. Do things together. Lalo na habang tayo po ay nagkakaedad na. Habang tayo po ay tumatanda na. Ano po? Let us walk. Let us watch together. Baka gusto nyo nanonood. O baka meron kayong shared hobby ng inyong asawa. O di yun. Marunong kung gusto nyo po ng nag-aalaga ng mga pusa. No? Sabi po ng pusa namin, sabi po ng isang pusa sa isang picture na nakita ko, no? Hindi naman ho sa pagbeyabang, sabi ng pusa. Yung pong may degree holder po, yung nagtatakot ng tae ko. Sabi ng pusa. Kung gusto mo nag-aalaga ng pusa, pareho kayo mag-alaga ng pusa. Pareho kayo mag-alaga ng hayop. Quality time. Gamitin po natin yung lahat ng paraan para maging magkasama tayo palagi. Hindi yung gagamitin natin yung paraan para maghiwalay tayo. Bibili ka pa saan? Ako naman, dito naman ako. Kasi nga, minsan, ganun po tayo. Pero hindi. Gawin natin yung dahilan, yung kung ano mang lakad para maging magkasama tayo. Support her goals and dreams. Baka kasabihin po natin, hindi, matanda na naman yung asawa ko, wala na naman dream yan. Wala na namang goal yan. Hindi po mga kapatid. Meron pa rin po. May dream at goals, alamin po natin. At malalaman po natin pag nagkukwentuhan tayo habang nakahiga, nakatingin doon sa butiki sa kisame. At nagpapaantok. Malalaman po natin, yung asawa ko pala, gusto pala ng gano'n. Yung asawa ko pala, nais pala niya, gano'n. No? Suportahan po natin. Be patient and forgiving. Kung paano yung asawa po natin ay patient and forgiving din sa atin. Ito maganda mga kapatid. Maging role model po tayo sa ating pamilya. Kapag ang isang asawang lalaki ay role model sa kanyang pamilya, sunod lahat yung kanyang family. Alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, kapag ka ang unang na born again ay yung asawang lalaki, sunod lahat yung pamilya. Pero kapag ang unang na born again yung asawang babae, tas yung asawang lalaki ay hindi pa, no? May mga sumusunod siyempre doon sa nanay, pero kapag ka namulagatan ng asawang lalaki, no? Hindi naaawat. Pero pag asawang lalaki, ayan. Sunod kaagad lahat sila. So be a role model to your family. So sa mga tatay na narito, naakay niyo po yung inyong buong pamilya, palakpak sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, mga kapatid. Of course, wag po natin aalisin yung pananalangin. Let us continually pray for our wife. And let us pray with our wife. Ending, mga kapatid, nililinaw po natin na hindi ito mula sa atin. Yung lahat ng mga pinag-uusapan po natin, na sanctifying love, no, sacrificial love, sustaining love, hindi po ito mula sa atin, hindi ito natural love. Ito po ay pagkilos ng Diyos sa atin bilang mga lalaki. Tingnan niyo po sabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Yes, it is God who is working in you. Sino raw gumagawa, mga kapatid? Si God. Saan siya gumagawa? In you. Sabihin nga natin, in me. He helps you want to do what pleases Him, and He gives you the power to do it. No? So kung ano bang kabutihan ang makita sa atin, ano bang kabutihan ang gawin po natin, hindi tayo. Yun ay dahil kinikilusan tayo ng Diyos.
kinikilusan tayo ng Diyos para gustuhin nating gawin yung mabuting bagay na yun. Kasi dati, nung makasalanan tayo, ayaw nating gumawa ng mabuti. Nung makasalanan pa po tayo, ang pinagpaplanuhan po natin, masama. Tama mga kapatid? Pero ngayon na tayo po yung mga Kristiyano na, ang pinagpaplanuhan na natin mabuti. Saan galing yung mabubuting plano yun? Kay God. Tapos siya rin yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Magamit tayo ng Diyos, mga kapatid, sa pagsuporta sa mga asawa nating babae. Para maabot po nila yung pinakamatayog nilang potensyal sa kung anumang larangan, anumang gifting, anumang kaloob na bigay sa kanila ng Diyos, anumang talento na bigay sa kanila ng Diyos. At sa panahon, mga kapatid, na kailangan nila na tayo mga lalaki ay naroon din para bigyan sila ng init, ng warmth, ng sigla, ng ngiti, ng halakhak, ng tuwa, ng saya, ng aliw. Amen, mga kapatid? Kaya kita niyo po, sa mag-asawa, ang lagi nagpapatawa yung lalaki. Lagi yung lalaki yung parang, nakakita, ewan ko lang kung may mag-asawa na ang lagi nagpapatawa yung babae. Tapos sasabihin ng lalaki, talaga, ikaw pinatatawa mo talaga ako lagi. Hindi. Baliktad. Yung lalaki lagi yung makulit. Bakit? Kasi we have been wired to do that. Na nakakalungkot kapag absent yung lalaki o wala yung lalaki, tapos dumadaan sa kalungkutan yung babae, walang aakap sa kanya, walang magpapainit sa kanya. Hindi kalooban ng Diyos na mapaiyak po natin yung mga asawa nating babae dahil sa sama ng loob o labis na kalungkutan. Now, ending. Kapag ganito ang uri ng asawang lalaki, kapag yung asawang lalaki ay kung magmahal ay sacrificial, sanctifying, sustaining, hindi po mahirap para sa asawang babae na magpasakop sa kanya. Hindi mahirap para sa asawang babae na mahalin siya at irespeto. Tingnan niyo po yung pinaka-last verse natin. Verse 33 says, however, each one of you also must love his wife as he loves himself. Na-discuss na natin yan. And the wife must respect her husband. Amen, mga kapatid? Kung ang asawang babae, kung ang asawa mong lalaki, kung mahalin ka, sacrificial na. Kung mahalin ka, ay sanctifying na. At kung mahalin ka, ay sustaining na. Tapos, kung ikaw ay hindi magbibigay ng respeto sa kanya, anong klase kang asawa? Tama, mga kapatid? Therefore, ang isang lalaking nagmamahal na sacrificially, sanctifyingly, and sustainingly, must be respected. Dapat bigyan siya ng respeto. Dapat mahalin siya. Bakit? Kasi yung pagmamahal niya sa atin bilang mga asawang babae ay gaya ng pagmamahal ni Kristo. When a man loves a woman. Take away. True love comes from our gracious God. Can you say amen? And we are only able to show and express it to others when we realize how much He loves and how much He cares for us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Lord Jesus, maraming salamat sa iyong sacrificial love, sa iyong sanctifying love, sa iyo pong sustaining love. Salamat po na kami po ay inibig mo nang hindi nakabatay sa amin pong kakayanang magbalik at gumanti ng pag-ibig. Inibig mo kami nang walang hinahanap na kapalit. Kaya nga po, dahil sa love mong ito, napapayapa po kami, napapanatag. Tumitigil ang aming pagtingin sa aming mga sarili. Hanapan ang aming mga sarili at puwersahin. I-pressure ang mga sarili po namin na magbalik ng love sa iyo. At dahil iniibig mo kami ng gayon, malaya naman po kami, Panginoon, na tumibok ang puso namin para sa iyo. Gaya ng panliligaw ng isang lalaki sa isang babae, na sinagot niya ng babae ang kanyang manliligaw. Kami po, Panginoon, nakita namin ang love mo, sinagot ka namin bilang iyong iglesia.
At ngayon, ang aming mga pusong binago mo ay tumitibok para lamang sa iyo. Let us also love you, Jesus, as you have loved us. And let us also love others as you have loved us. Lalo na po kami mga kapwa, mga lalaki. Dalangin po namin, Panginoon, na mahalin po namin ang aming mga asawa as you loved the church. Sacrificial, sanctifying, sustaining. Wala pa pong perpektong nakaibig sa kanyang asawa gaya ng pag-ibig mo sa iglesia. But we know, dahil pinalalago mo po kami bilang mga kalalakihan, Panginoon, wala na rin po kami, Panginoon, sa dating uri ng natural love. Nasa biyahe na po kami ngayon na nag-aaral, Panginoon, kung paano pa mas lalong mamahalin ang aming mga asawang babae. And we pray, Lord God, na ikaw pong patuloy na magturo sa amin. Thank you, Jesus, for revealing to us your word and speaking into our hearts. Kapatid, kung narito ka ngayon o ikaw ay nanonood ngayon wherever you are, sumampalataya ka na ba kay Kristo? Sinagot mo na ba siya? Inuohan mo na ba ang alay niyang pag-ibig sa'yo? Please, kaibigan, huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito, sampalatayanan mo si Kristo. Nais itang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niyo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Ako ngayon ay inyong inililigtas, pinapatawad, nililinis. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang awa at biyaya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Just worship you, Lord God.